Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang topic natin ay yung mga posibleng dahilan kung bakit nahihirapan ang aircon na palamigin ang room. So ito nabasa ko lang sa mga Facebook feeds, tsaka meron din mga nagko-comment sa mga videos ko. Kaya nag-decide ako na gawan ng video para sa inyo. So disclaimer muna bago tayo mag-start, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, o gusto pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. So yan, start na tayo. Gumawa ako ng list, so 5 to, na posibleng dahilan kung bakit nahihirapan yung aircon mo na palamigin yung room mo. Sana ma-cover ko lahat. Okay? Kung meron pa kayong gustong idagdag dito, paki-comment na lang sa comment section. Okay, start na tayo. Una tayo sa pinakasimple. Yan, aircon setting. So i-check mo yung setting ng aircon mo, baka nasa setting lang yan. Baka napindot mo yung mode, baka napunta lang sa fan or napunta sa ibang mode. So kailangan yan naka-cool mode dahil nga gusto mong palamigin yung room mo. Okay? Baka napindot lang yan nung bata, pinaglaruan yung remote. Okay? O kaya napindot mo yan nung umiga ka sa kama mo tapos nandiyan yung remote. Okay? Nahigaan mo. Okay? So i-check mo muna yung setting kapag nakita mo na tama naman at ganun pa rin. Try mong ibaba yung temperature ng aircon mo. Kasi kapag sobrang init, kailangan talagang ibaba natin yung temperature ng aircon natin para hindi naman matalo ng init yung aircon natin. Okay? So kapag binababa yung temperature ng aircon natin, yes, tumataas nga yung konsumo, pero wala tayong magagawa doon dahil na ngayon sobrang init na ngayong summer. So try mo munang ibaba yung temperature ng aircon mo, baka makuha mo doon. Siguro dahil mainit lang talaga. Yan, i-check mo muna yung setting, baka nasa setting lang yan. Okay? So yan, number 2 na tayo. Yung number 2 natin, yan, baka mababa ang horsepower ng aircon para sa room mo. So yan, lagi kong pinapaalala yan, lalo na dun sa mga bibili pa lang ng aircon, na dapat tama yung mabili mo na aircon. Dapat tama yung horsepower ng aircon para dyan sa room mo. So ito para dun sa mga newbie, pag bibili kayo ng aircon, sukatan nyo yung room nyo. Yan. Tapos, alamin nyo kung ano yung mga heat load sa loob ng room nyo. Ano nga ba yung mga heat load na yan? Yung mga nagpo-produce ng init sa loob ng room nyo. Tulad ng appliances. Yan. Kung ilang kayong matutulog dyan, baka marami kayo. Kasi yung katawan natin nagpo-produce ng init dyan. Tapos, i-check nyo din yung location ng room. Kung direct sunlight ba yan. I-check nyo yung bintana kung nasisikatan ba ng araw yan at pumapasok yung sikat ng araw. So yan, yan yung mga dapat mong malaman. Tapos kapag alam mo na, ibigay mo yan dun sa nagbebenta ng aircon para mabigay sa'yo yung horsepower na tama dyan sa room mo. Okay? Yung ibang seller naman, pupunta mismo sa bahay nyo para i-check yung room nyo. Check nila kung ano yung mga heat load mo dyan. Susukatan nila yung room. Tapos, i-check na rin yung location ng room kung nasisikatan ba ng araw yan. Tapos, i-compute nila yon para mabigay yung tamang horsepower sa room. Yan. Dapat talaga na tama yung horsepower na makuha natin na aircon para sa room natin. Kasi kapag mababa yan, mahihirapan talaga yung aircon na palamigin yung room. So, okay lang siguro na medyo mataas yung horsepower ng aircon para sa room natin. Huwag lang yung sobrang taas. Kasi yung mataas na horsepower ay mahal, of course, compared din sa mababang horsepower. Tapos mataas din magkonsumo ng kuryente. Okay, kaya dapat tama lang yung makuha natin na horsepower para sa room natin. Okay, so number 3. Number 3 natin, so baka poor room insulation. Baka pangit yung insulation na room mo. Pumapasok yung init mula sa labas. Okay. Kung yung bintana mo ay nasa direct sunlight, gumamit ka ng blackout curtain. Ako gumagamit ako ng blackout curtain. Meron akong ilalagay dyan sa description sa mga gustong mag-order. Maganda yon. Ginagamit ko ngayon. Matagal ko nang ginagamit. Tapos dun naman sa mga pinto, dun sa mga siwang sa side,
maglagay kayo ng rubber strip. So meron din akong ilalagay na link dyan sa description ng mga ginagamit ko. Tapos maglagay din kayo ng rubber dun sa baba mismo ng pinto. Okay, yung siwang dyan. So meron din nilalagay doon na dinidikit lang, rubber siya. Don't worry guys, flexible yon. Hindi kayo mahihirapang magbukas-sara ng pinto. Okay. Yung iba naman, hindi nila tinatakpan yung sa side mismo ng aircon, yung sa mga window type. Kapag nilagay nila yung window type nila, hindi nila tinatakpan yung mismong sa side. Takpan nyo yon. O kaya maglagay kayo yung nilagay ko na frame. Foam yon. So ilagay ko na lang din sa description yung link. Yan. Basta lahat ng butas dyan sa room nyo, takpan nyo. Para gumanda yung insulation ng room. Kasi kapag pangit yung insulation ng room, pumapasok kasi yung init dyan or nakakalabas yung lamig. So dahil doon, nahihirapan yung aircon natin na palamigin yung room. Okay, try nyo muna yon. Baka pangit lang yung insulation ng room nyo. Okay. So number 4 na tayo. Yung number 4, baka madumi lang yung aircon nyo, kaya nahihirapan yung aircon nyo na palamigin yung room nyo. Minsan kasi yung iba tamad magpalinis or nanghihinayang sa ibabayad nila sa mga nagki-cleaning ng aircon. So dapat regular yung pagpapaklining ng aircon. Sabi nung technician na nakausap ko, kapag daw nasa tabi ng kalsada yung bahay or kung saan nakalagay yung aircon, kailangan every 4 months daw pinapalinis na yung aircon. So sa mga hindi naman tabi ng kalsada or kung sa tingin nyo malinis naman sa lugar nyo, siguro every 6 months pwede na daw. Okay? Maganda kasi na laging malinis yung aircon natin para maganda yung flow ng hangin. Din naman sa mga filter, kailangan regular din yung paglilinis. Siguro once a week pwede na. Or kung tingin nyo na madumi na yung filter, linisin nyo na. Kahit hindi pa 1 linggo. Yan. Madali lang naman maglinis ng filter. Brush nyo lang yan. Okay. So yan, kailangan talaga na malinis lagi yung aircon natin. Dapat yung maintenance niyan regular para hindi mahirapan yung aircon natin na palamigin yung room natin. Okay. So yung last natin ay yung baka meron ng sira yung aircon nyo. Kung bago pa lang yan, tawag nyo kaagad sa seller kung saan nyo nabili. Baka under warranty pa yan. Okay, mahabol pa. Yan. Doon naman sa mga luma na, humanap kayo ng magaling na technician ng mga aircon. Wag lang yung nagmamarunong lang, baka lalong masira yung aircon nyo. Yan, pa-check nyo, baka merong mga components na sira na dyan na kailangan ng palitan. Okay. Yan guys, sana nakatulong tong video na to para dun sa mga nagtataka kung bakit nahihirapan yung aircon nila na palamigin yung room. Kung meron pa kayong gustong idagdag sa mga to, paki-comment na lang sa comment section. Yan. Kung meron akong nasabing mali dito, paki-correct nyo lang ako sa comment section. Kung meron kang suggestion or question, yan, nilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa na nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Idagdag ko nga pala guys, ito na experience ko din at nagawa ko na rin ng video to. Minsan kasi natutulog ako tanghali. Tapos nagising ako bigla, mainit. Tapos tinignan ko yung temperature sa loob ng room ko, okay naman. Meron kasi akong ginagamit na thermometer dito sa room ko. Kaya alam ko kung tama ba yung temperature sa loob ng room ko. Nagising ako, mainit yung pakiramdam ko, akala ko nasira yung aircon ko. Yun nga, pero tama naman yung temperature dito sa room ko. Nakuha naman ng aircon yung temperature na sinet ko. Yan, baka sa katawan ko lang. Ewan ko ba't nangyayari yun. Baka mangyari din sa inyo na dahil lang sa katawan natin, nararamdaman natin na mainit pero yung temperature sa loob ng room natin ay okay naman. So minsan kala ng iba sira yung aircon nila. Kaya maganda talaga na meron tayong thermometer sa loob ng room natin para malaman natin yung temperature or yung current temperature sa loob ng room natin. Yung mga ibang aircon meron namang ganun na pinapakita yung room temperature pero yung iba wala tulad ng gamit ko. So kung walang ganun yung aircon nyo, maglalagay ako ng link na thermometer sa loob ng room ko, yung ginagamit ko. Meron na din meron na din clock yun. Okay? So yan guys, sana meron kayo natutunan sa video na to. Bigyan naman ng like kung meron. Okay guys, kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Mag-subscribe lang kayo.
At i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa mga nag-subscribe na. Maraming salamat dun sa mga nagko-comment na appreciate ko yung mga compliment nyo. Okay? Nandito na lang. Baka mapahaba pa tong video na to. Maraming salamat. Bye!